mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa Panginoon, tayo po'y dadako sa salita po ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, samahan po ninyo ako sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 10. So, because this month ay kino-commemorate po natin at inaalala ang payak, ang humble na kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So, samahan po ninyo ako sa aklat ng Hebreo or Hebrews, chapter 10, verses 1 to 18. So, ito po yung magiging passage po natin for this day, hanggang sa mga susunod, kalooban po ng Panginoon. Hebrews chapter 10, verses 1 to 18. Sige, so tayo po ay sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Hebrews chapter 10, verses 1 to 18. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, would they have not ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, he said, "Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book." When he said above, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law." Then he added, "Behold, I have come to do your will." He does away with the first in order to establish the second. And by that, we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, "This is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds." Then he adds, "I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin." Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa biyayang pagkakataon na muli po kaming makarinig ng inyong pong salita. At sa pagkakataong ito ay ang aming pong mapapakinggan ay pundasyon ng aming pananampalataya. Ito po ang haligi ng aming pagpunta sa umagang ito sa inyong pong bahay panambahan. Ito po ang dahilan kung bakit taglay po namin ang katuwaan at kagalakan ng kaligtasan, Panginoon. Sapagkat may isang sakripisyo at handog para sa ikapapatawad ng sino mang mananampalataya ang inyo pong ipinagkaloob, Panginoon, para sa amin. At ito po ang diwa ng paggunita po namin ng kapanganakan ng amin pong Panginoon na tagapagligtas. At ito po ang manatili sa amin pong pagdiliwang, Panginoon, at hindi ang anumang bagay na meron po sa lupang ito, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa tulong at biyaya po ninyo, sa pamamagitan po ng Santong Espiritu, patuloy po na magbigay liwanag sa amin at patuloy po na ituwid ang amin pong isipan at perspective sa paparating na Kapaskuhan. Ang pagdiriwang na dapat po namin gawin sa buhay na ito ay hindi po maging katulad ng pagdiriwang po ng sanlibutan. At ito ho ay pagdiriwang na nagmumula sa kalangitan.
para po sa iyo, Panginoon. Salamat po at ang iyo pong lingkod ay gamitin niyo po lamang instrumento at itago sa likod ng iyong kabanalan. Ang lahat ng kapurihan, karangalan ay para lamang sa iyo. Salamat pong muli. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po muli ang bawat isa. Mga kapatid, ano po ang kwento ng Pasko sa atin? So, what is your story of Christmas? So, siguro ang pwedeng istorya ho natin tungkol sa Pasko ay based sa ating childhood o yung experience po natin nung tayo bata. So, paano ba nagse-celebrate ng Christmas dati? So, may mga traditional ways ng pagdiriwang. Di ba? So, may mga pagkain na associated sa Pasko. So, nakikita natin 'yan sa ating Facebook, may nagmamay day ng puto bumbong, may nagmamay day ng bibingka, So, yung mga pagkaing uso pagka ganitong panahon, talagang masasabi nating ay malapit na. Paparating na talaga ang Christmas. So, yung mga Christmas carols, Christmas jingles, di ba? Yung mga awiting pamasko, like nung ating inawit kanina. So, ito yung nagpapaalala sa atin na ay malapit na talaga. Malapit na talaga ang panahon na ginugunita ng buong mundo ang kapanganakan ni Jesus. Subalit, nagkaroon ba ng radical change ang pagdiriwang natin matapos nating makilala ng personal ang Panginoong Hesus? So, ngayong kilala na natin ng personal ang Mesyas, ngayong kilala na natin ng personal ang sanggol na isinilang sa sabsaban sa Bethlehem. So, ano ang naging pagbabago nito sa atin ngayon? Ano na ang naging pagbabago doon sa way ng ating pag-celebrate ng Pasko o ng kapanganakan ng ating Panginoon? So ngayon, the season of Christmas has come and the essence of celebration ng mga tao is continue. Sabi nga, nagpapatuloy na nagbabago. So, from time to time, from year after year, ay nag-iiba ang tema ng pagdiriwang ng kapanganakan po ng ating Panginoon. So, from the biblical teaching of Christ's first coming, so ito po yung biblical, kung atin pong itatama, supposedly, yung ating pagdiriwang, it should be from the Word of God. It should be from what the Scripture tells us, that He came into the world to save sinners. Like what Paul said in 1 Timothy chapter 1, ang sabi po doon is, this is a trustworthy saying. This is a trustworthy statement. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the most, the sinners. Di ba? I am the foremost among sinners. So, ibig sabihin po mga kapatid, kinakailangan po na sa pagdiriwang po natin ng Pasko, so, nandun talaga yung tamang pagdiriwang, yung tamang diwa ng ating pagdiriwang, and that is the first coming of Christ, the incarnation of Christ, na si Kristo ay nagkatawang tao. Diyos na walang hanggan na nagkatawang tao. So that is Christmas, but actually. Hindi po ang Christmas is just like what the world, kung paano po tanawin ito ng sanlibutan, na kung saan ang pinopromote is human goodness, ang kabutihan ng tao, ang pagkakaisa ng mundo, ang pag-ibig ng isa't isa, ang pamilya o tahanan, di ba? Kapayapaan, world peace. So nananawagan ang tao ng world peace kasi maraming wars na nangyayari ngayon sa atin. Some kind of that, na yun po yung nagiging theme ng pagse-celebrate ng Kapaskuhan. But for us, brothers and sisters, kailangan tumanaw tayo sa dati. Kailangan tumanaw tayo doon sa sinasabi po ng Biblia kung ano ba talaga ang Pasko. Kung ano ba talaga yung meaning and purpose, bakit natin sineselebrate
ang Kapaskuhan. Di ba? Kaya yan po yung ating matutunghayan po ngayon at sa mga susunod, kalooban po ng Panginoon. So, our theme this morning is the Christian's Christmas story. So, what is your story of Christmas? Is it only about party? Tungkol lang ba yan sa mga party? Tungkol lang ba yan sa Noche Buena? Ha? Ganyan ba natin tanawin ang Christmas? Magkano ang aking tatanggaping bonus sa 24? Ha? Ano kayang matatanggap kong regalo sa Pasko? Ano kaya ang handa namin sa Noche Buena? Ano kayang damit ang maisusuot ko sa aking Christmas party? Yan ba ang mga priorities natin sa paparating na season or araw? Ha? So, brothers and sisters, paano dapat natin muling tingnan ang kapanahonang ito? At tayo ba'y excited na makilala pa ang Panginoon sa pamamagitan ng season na ito? Amen? So, nandun dapat yung excitement po natin na mas makilala pa natin ang Panginoon as we are graced by the Lord na pagkalooban pa tayo ng isang taon, isang Pasko. So, ito pong panahong ito ay magbigay daan para mas makilala pa po natin siya ng personal. May this season, sabi nga, serves as an opportunity na mas makilala pa natin siya. Hindi yung mas makilala pa natin yung mundo o yung yakapin natin ang tradisyon ng mundo, yakapin natin yung kultura ng mundo kung paano sila mag-celebrate ng Pasko. So ito po yung ating objective, to celebrate Christmas accordingly. Okay? To celebrate Christmas accordingly sa kung ano po ang itinuturo ng salita ng Panginoon. So ngayon po, titingnan po natin ang Hebrews chapter 10 as our passage. And this chapter will serve us as our refreshing message. First, to celebrate the first advent of Christ theologically, historically, and biblically right. Alam niyo po, ito po talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Na laging tama yung dahilan at motibo natin kung paano natin ginagawa ang lahat ng bagay o ang bawat bagay. So, celebration ng Pasko, yung kabanalan, everything sa buhay po natin bilang Kristiyano, ang nais po ng Diyos sa atin ay tama po ang ating purpose, tama po ang ating motibo kung bakit po natin ginagawa ito. Okay? So, again, the Bible is urging us to celebrate this season theologically, historically, and biblically right. Kailangan tama mula sa salita ng Panginoon. And the author of Hebrews cites two main truths. So meron po tayong dalawang katotohanang makikita po dito po sa ating passage. So first is the efficacy, okay? Inefficacy of the Old Covenant. And number two, the efficacy of the New Covenant. So, yun po yung 2 points po natin. But ngayon, ang first po nating pag-aaralan is the inefficacy of the Old Covenant or the inefficacious Old Covenant. Okay? So, bakit kailangan tingnan po natin yung inefficacy ng Old Covenant as we celebrate Christmas? Sapagkat kung ano yung pinopromote ng mundo ngayon that is the Old Covenant. Okay? That is the Old Covenant way. So, ang pinopromote is yung effort ng tao, yung abilidad ng tao, yung kakayanan po ng tao, yung pag-ibig ng tao, yung kabutihan ng tao, yung sensibilidad ng tao. But these are all ineffective. Okay? Kasi titingnan po natin sa verse 1, regarding the Old Covenant, for since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. So, let's say ikaw ay isang taong may mabuting intensyon sa buhay. Meron ka ding mabuting intensyon sa Diyos. Kaya sinusunod mo ang mga alituntunin ng iyong nakagisnang paniniwala. Sinusunod mo yung mga batas na sa tingin mo ay magbibigay lugod sa Diyos. But in the Scripture, even in the Jewish, sabi nga, in the Old Testament times,
these are all ineffective. These are all of no value. Okay? It cannot produce the desired goal sa isang tao na kung bakit niya ginagawa ang gusto niyang gawin. Kaya dito po makikita natin, first is the efficacy of the Old Covenant. So, alam niyo po ba sa Old Testament, sa panahon po ng mga Hudyo or Hebrews, in the Old Testament, especially pagka dumating po yung Pasko or yung Passover, there's estimated at least 300,000 na tupa kada linggo ang pinapatay. Imagine, 300,000. So kung ang isang tupang pinapatay ay ganun karaming dugo na ang inilalabas. So and kung imaginein po natin, 300,000 lambs sa loob po ng isang linggo ang kailangang patayin. So yun po yung kanilang ginagawa in the Old Testament para sa ikapapatawad nila. Para sila ay makalapit sa Diyos. Para sila ay maging karapat-dapat sa Diyos. Okay? Pero, makikita po natin that these are ineffective. Later on, makikita po natin kung bakit. So, the blood from these slaughtered lambs was so massive. Talagang, sabi nga, talagang hindi natin may compare yung dami ng dugo. Kasi, alam niyo po ba nung panahon nila, ang dugo po na dumadanak mula sa mga tupang pinapatay ay pinadadaan po nila sa isang lagusan or sa isang channel na konektado po sa isang sapa, which is the brook of Kidron. So, doon po pinaaagos lahat ng dugo. Kaya yung brook na yon, yung sapa na yon, ay nagiging sapa ng dugo nung panahon ng Old Testament. So, every year nangyayari po yon. Okay? 300,000 lambs. Lambs pa lang yan. Meron pang goats, meron pang bulls. Okay? Marami pong hayop ang pinapatay sa panahon na yon. Pero ano pong sabi ng salita ng Panginoon? These are just a shadow. So why first it is effective? Bakit first the Old Covenant is ineffective? Because these are just shadows. So the first truth here is they are but shadows of the things to come. Hindi ito yung mismong substance na makapagliligtas sa kanila. This is not the actual substance na makapagpapatawad sa kanila. These are just shadows. Ito'y nagsisilbing anino lamang ng paparating. So yun po yung unang katotohanan kung kaya't hindi po mapanghahawakan yung Old Covenant ceremonies or rituals. So yung pag-aalay ng tupa, ng kambing, ng baka na ginagawa po year after year, day after day. Bagamat ito po ay nakapaloob sa batas na binigay po ng Panginoon sa kanila, but ito po ay hindi ho yung substance na magliligtas. Sapagkat sabi dito, these are a shadow of the good things to come. So pag sinabi pong shadow, so yung word po na shadow mga kapatid, it refers to a pale shadow as contrasted to a sharp one. So meron pong aninong malinaw at meron pong aninong hindi gasinong malinaw. So yun pong word na shadow na ginamit po dito is the pale one o yung hindi gasinong malinaw. Merong forma, merong hugis, pero hindi ma-determine o ma-identify kung ano. Okay? So that is the word shadow here. Kaya yung ating first subpoint here is that they could not bring access to God. Through their rituals and ceremonies, they could not bring access to God. Kahit ito man ay paulit-ulit nilang gawin at taon-taon nilang gawin, hindi pa rin sila makalapit sa Panginoon. Because here, it says that these are but shadows of the things to come. It reflects of the better and lasting one.
So, ang indication po na makikita natin dito is that these rituals and ceremonies na ginagawa po ng mga Israelites noong unang panahon ay anino lamang ng paparating, na kung saan itong paparating na ito is a better and lasting. Okay? So yun po yung makikita ho natin. That's why in 1 Peter chapter 1, yung atin pong siniris po nung nakaraan, in verse 10, in 1 Peter chapter 1 verse 10, ano pong sabi dito? Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully. Sino po? Sino po ang nag-search? The prophets. Di ba? The prophets of the Old Testament, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when He predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. So, they carefully searched and inquired when, ano po sabi dito? What person or time, who and when. So, batid po ng mga propeta na meron pang paparating na tagapagligtas, na siyang fulfillment, na siyang the one who casts the shadow, which is the rituals and the ceremonies of the Old Covenant. Kaya yun po yung unang dahilan, kaya hindi po siya efficacious or effective. These are just shadows. Kasi imposibleng magkaroon ng anino kung walang nagbibigay ng aninong ito. Ano? Bagamat may liwanag, so paano ba nagpo-form ang shadow? Kung meron pong object, di ba? Kung meron pong object na humaharang doon sa liwanag, para mag-form yung shadow na yon o yung aninong yon. So, ganun din po itong Old Covenant. Okay? Ito po'y anino ng darating. At yung darating na yon, yun yung nagkakast nitong mga rituals and sacrifices. Kaya, kung i-relate po natin sa panahon natin, celebrating Christmas is not only about religiosity, or is not about religiosity. Okay? Celebrating Christmas is not about unity o pagkakaisa. It's not about human goodness o kabutihan ng tao. Because through that, makikita natin that they lose the very purpose, the very reason why Christ came. Right? Na-miss nila yung totoong dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Kaya titingnan natin ng mabuti, tingnan natin ng tama, that these are just shadows. Okay? Kung ano yung prinsipyo ng tao, kung ano yung pamamaraan ng tao na katulad ng pamamaraan ng mga Israelita o yung debosyon na meron po ang mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan, ito ho ay hindi makapagliligtas. Ito po ay hindi ibinigay ng Panginoon para sa kanilang kaligtasan. Ito po ay paalala na meron pang darating na mas, sabi doon, better and lasting. Okay? So yun po yung dahilan. And these were forms without substance. So they have forms. Okay? But without substance. May anyo, may procedure, may elemento, but the substance is not there. Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng kautusan ito na dapat nilang gawin, hindi ho design ng Panginoon that through that, sila po ay maliligtas. Kasi kung yun po ang pamamaraan na ibinigay ng Panginoon, then may pag-asa pala ang tao na maligtas sa paraang Kanya. But the Bible says, wala po tayong pag-asa. Kaya, first, they are but shadows of the things to come. Next, they are not having the very form of those rituals and sacrifices. Because it says in the text, bukod sa sinabi po ditong, these are shadows of the good things to come,
they have not, sabi nga, they're not having the very form of these realities. Sabi dyan, for since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities. So, yung salitang true form, sa ibang translation po, makikita natin, is the very form. They don't have the very form of what they are doing, of what they are practicing. Okay? Ang ginagawa lang nila is just only presenting a lamb or a bull or a goat, pinapatay, di ba? Subalit, di po natin makikita dyan yung tinatawag na very form. Kasi yung salitang very form po, mga kapatid, that is the word eikon, which means the exact representation. What is the exact representation of those? Yung tupa, yung baka, di ba? Yung pag-aalay na kanilang ginagawa. So they don't have the exact representation. Okay? Kaya, kumbaga, makikita po natin that their ways of drawing near to God are faded and identified. And here, makikita din po natin, so sabi po diyan sa verse 1, it can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. So, bukod sa hindi sila knowledgeable doon sa tinatawag nating replica or exact representation nung kanilang ginagawa at doon sa tinatawag nating shadows, so ang meron lang sila is just a shadow, but they do not know who He is, the one who casts the shadow. Dito makikita din po natin na sabi dyan is hindi ito sasakdal sa kanila. Okay? They could not make them perfect. Those rituals could not make them perfect. Hindi ito makapagbibigay kasakdalan sa kanila. Sapagkat pagkatapos pa lang ng kanilang pag-aalay, nandun pa rin ang kasalanan. Kaya makikita natin that they could not bring access to God because in order for you to go, makalapit sa presensya ng Panginoon during that time, hindi ho basta-basta ho ang paglapit. Isang tao lang ang maaaring pumunta sa presensya ng Panginoon and that is the high priest. At yan po ay ginagawa on the Day of Atonement. Siya po ay nagiging kinatawan ng mga tao at papasok ho sa pinakabanal na lugar. At kung hindi siya karapat-dapat na pumasok doon, nandun agad ang kamatayan. Di ba? Kaya napakahirap po nung panahon na yon kung paano po makalapit sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Kaya ganun ho yung kanilang trembling, yung kanilang takot sa Panginoon. Di ba? Bagamat ibinagkalooban sila ng Panginoon na ito, gawin ninyo ito. But it doesn't mean na kapag ginawa nila yon, makakalapit na sila sa Panginoon. Because they're still bearing, dala-dala pa rin nila ang kasalanan. Kahit makailang ulit silang mag-alay na mag-alay. At magbigay na magbigay. Kaya, these are ineffective. Okay? So, first, they are but shadows of the things to come. They are not having the very form of those rituals and sacrifices or the exact representation, and they could not make them perfect. So, the rituals and sacrifices could not make them perfect. Because the purpose of the Old Covenant was not to perfect them, but only to picture. Okay? To picture that God is a God that hates sin. Pinapakita po sa pamamagitan ng pag-aalay ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. Ipinapakita rin po ng mga pag-aalay na ito na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. It necessitates death. Okay? Kapag nagkasala, it necessitates sacrifice. Death. Kaya kailangan may mamatay para sa iyong kasalanan. So that is what God purposed on
giving that rituals and sacrifices. Ano po? And also, God provides their sacrifices as a covering for their sin. So it's the other way na kung saan makikita po natin that through the slaughter of the lamb, yung dugo, ang nagsisilbing cover sa kanilang kasalanan. Kaya kailangan may mamatay kasi kung walang pagdanak ng dugo, ano po sabi sa Hebrews 9? No forgiveness of sins. No remission, no removal of sins. Hindi may aalis ng dugo ng isang makasalanan ang kanyang kasalanan. Kailangan dugo ng walang kasalanan. Kaya lahat po ng yan is ineffective. Okay? So they could not bring access to God. Kaya kahit anong paulit-ulit ang kanilang pag-aalay na ginagawa, araw-araw man yan o taon-taon man yan, hindi pa rin sila makalapit sa Panginoon. Okay? That's why sacrifices and offerings, ang sabi po dito sa verse 5, you have not desired. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga pag-aalay at paghahandog na ginagawa sa Old Covenant. Okay? So such are just pictures of God's salvation. But the fulfillment, the substance is, sabi nga, in the future. Sa panahon po nila. Paparating pa lamang. Okay? So that is the first subpoint po natin na kung saan, bakit hindi nila maabot yung kanilang goal na sila po ay makalapit sa Diyos, mapatawad sa kanilang kasalanan, it's because ito po ay anino lamang. Hindi nila dala ang totoong form ng lahat ng kanilang mga ginagawa at hindi ito makakapagbigay sakdal sa kanila. Okay? And also, number 2, these rituals and sacrifices could not remove sin. Hindi makapag-aalis ng kanilang kasalanan. Okay? So in verse 2, it says, otherwise would they have not ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. So the fact na sila ay paulit-ulit na naghahandog, paulit-ulit na nagbibigay ng tupa, para sa kanilang kasalanan because they have the consciousness of sins. So hindi ibig sabihin na nakapag-alay na sila, nakapaghandog na sila, guaranteed na natanggal na ang kanilang mga kasalanan. That their sins, sabi nga, have already removed. Okay? But here it says, but in these sacrifices, there's a reminder of sins every year. So they could not remove sin. Animal sacrifices could cover, okay? Their sacrifices could cover their sin, but not to remove sin. Okay? But it could not remove their sin. Pwedeng maging takip lang ito sa kanila, pero hindi makapag-aalis ng kanilang kasalanan. Because it says, there's a reminder. So what caused them to offer? What caused them to present a bull, a goat, or a lamb? What? Sin. They have the consciousness of sin. And still, nandun pa rin yung guilt ng kasalanan or yung guilt. Okay? So sabi dyan, it indicates that their guilt caused them to sacrifice daily and yearly. Kaya yung pag-aalay po na ginagawa ngayon sa relihiyon, pinatutunayan lang po nito kung ano talaga sila sa harapan ng Diyos. Okay? Knowing that their practice is insufficient to save, to remove their sins. Bakit kailangang taon-taon? Bakit kailangang kung kailan? Sabi nga, kung kailan naka-schedule. Sige, magpamisa tayo dito sa sa bahay. Yan, for a special occasion. O magustuhan lang nung may-ari ng bahay.
Tapos, after a year, ganun uli. O kapag may kapistahan, di ba? Yun po yung usual na ginagawa. Hindi lang, sabi nga, bakit hindi isang beses lang? Bakit kailangan multiple times na gawin yung tinatawag nating pag-aalay o yung paghahandog? Di po ba? So doon pa lang makikita na natin that talagang ineffective po yung old covenant na pag-aalay at yung paghahandog sa Diyos. Sapagkat ipinapakita lamang nito na talagang sila po ay nananatili sa kanilang kasalanan. So the covering only lasts until the next sin. So yung bisa nung covering ng kanilang pag-aalay ay epektibo lamang hanggang sa sila'y magkasala uli. Kaya hindi ho nagbago kung ano yung ngayon at yung dati. In the Old Covenant and the modern, paulit-ulit pa rin, hihingi ka ng tawad sa Panginoon sa pamamarang iyo. Maghahandog ka ng kung ano-ano sa Diyos, sa paraang iyo. Di ba? Sa pag-aakala mo na sa pamamagitan nito, matatanggal ang kasalanan. Mapapatawad ka sa iyong kasalanan. Pero ang totoo, nananatili ka pa rin sa kasalanan. Kahit ano nang naibigay mo sa iyong paniniwala, mapaitlog man yan, pera, pagkain, di ba? Kahit anong gusto mong, sabi nga, yung kakayanan mong ibigay para sa Diyos, ibinigay mo ng lahat, but sin is still there. Ang kasalanan ay nasa iyo pa rin. Nananalaytay pa rin sa ating mga dugo. Lumilikot pa rin sa ating isipan. Umaalipin pa rin sa ating katawan ang kasalanan. Kaya hindi po ang pag-aalay from the old up to now ang makapag-aalis sa ating kasalanan. Okay? The covering lasts only until the next sin. So imagine the duration. The duration. Doon nakasalalay po yung haba ng covering. Pagkatapos mo mag-alay, nakita mo ang iyong kaaway. Wala nang bisa yung pag-aalay na ginawa mo. Kailangan mo na lang bumalik sa templo. Kailangan mo na lang bumalik sa simbahan. Panginoon na talaga ay sabi nga, hingi po ng tawad sa inyo. O pagkahingi mo ng tawad, nakita mo yung kaaway mo pagkalabas. Nagngit-ngit ka na naman, nakapagmura ka na naman. Nakapagwika ka na naman na hindi maganda. So, yung bisa, nung iyong hiningi ng tawad, hanggang dun lang, before that, encounter. Di ba? So, kaya talagang masasabi po natin that these rituals are disappointing. These ways of presenting to God are just a waste of time. And it disappoints. Okay? It disappoints us. So yun po yung makikita ho natin dito that lahat ng ginagawa in the Old Testament, no matter how massive yung trabaho, how laborious yung trabaho, sabi nga yung pagpapatay, yung paglilinis, yung pagsusunog, pero wala itong bisa. Hindi ito ang kaligtasan. Ito ay larawan lamang. Ito ay anino lamang. So that's why it is not about human goodness. It's not about the human ability. It's not about the religiosity of man. Para masabi mo talagang tama ang iyong diwa o pag-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon. You just only know that Christ born in Bethlehem through history. But in reality, hindi mo lubos na naunawaan
ang katotohanan sa likod ng kanyang kapanganakan. Kaya unang bagay na dapat nating tingnan mga kapatid is yung inefficacy ng lahat ng kaparaanan po ng tao para sa ipatawarin ng Panginoon. Hindi sa pamamaraang iyo may pagdiriwang mo ng tama ang Kapaskuhan, kundi kung paano mo tingnan ang ibinigay, ang isinilang sa sabsaban. Kung paano mo sasampalatayanan ang Diyos na nagkatawang tao, na mula't umpisa hanggang sa kanyang pag-akit sa langit, wala siyang ibang ginawa kundi sumunod lamang sa kalooban ng kanyang Ama. He lived in full obedience to His Father. Kaya throughout the book of John, kung babasahin po natin ang book of John, ano pong sabi ng Panginoon? Ang aking pagkain ay gawin kung ano ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ko, ang gawin ang kalooban ng aking ama na nagsugo sa akin. Okay? So yun po mga kapatid. Isang illustration din po natin about this is kapag tayo po ay nagtitake ng gamot. So, halimbawa, meron tayong gamot, maintenance. So, kung yung ating maintenance, sa halip na ito ay nakapagpapababa at nakakapagpagaling, lumalala. So, ibig sabihin, hindi akma yung gamot na yon doon sa cure na dapat niyang ibigay sa ating karamdaman. So, nandun yung disappointment natin dun sa gamot na yon. Unlike sa kung halimbawa, meron tayong tinitake na gamot at believe tayo dun sa gamot na yon kasi ito talaga yung nakapagpagaling sa atin. So, kung paano natin tingnan yung gamot, based doon sa kanyang yung potency, doon sa kakayaniyang kung paano kanya pagalingin ng gamot na yon. So, ganun din po dito mga kapatid. Okay? So, Old Covenant, Old Testament practices, ordinances are ineffective. So, ito'y katulad ng gamot na kulang sa bisa o walang bisa. Hindi talaga nagdulot ng kagalingan. Instead, nagkaroon ka pa ng mga side effects. Diba? Ganun po ang makikita natin dito. And number 3, in verse 4, makikita po natin, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. So, ang ikatlong dahilan po, bakit failed ang Old Covenant, ineffective ang Old Covenant, because hindi ito ang paraan ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. It's just a picture. Kaya hindi sa pamamagitan ng mga rituals na ito, ikay makakalapit indirect access to God. Ikalawa, hindi ito makakapag-alis ng iyong kasalanan. Sapagkat nandun pa rin yung consciousness mo, yung guilt, kaya ka nag-aalay ng paulit-ulit. Pangatlo, so sabi dito, they are but external. So in what way na masasabi nating ito po ay external? So sacrifices and offerings are external ways of man's forgiveness, but the problem is not only external, but internal. Okay? These rituals and ceremonies are external ways, but the problem is internal. Panloob po ang pinag-uusapan, hindi po panlabas. Okay? Yun po yung makikita natin. Sin is an internal issue. Bagamat ito po ay nagmamanifest sa ating ugali, ito po ay nagmamanifest sa ating kilos, nariginig sa ating bibig, but it is an internal issue, an issue of the heart, not of the hand. Kaya makikita ho natin that paano natin may reconcile na ang paraan para sa pag-aalis ng kasalanan, knowing na ito ay internal matter or issue, ay external. So that is irreconcilable. Kung ang pamamaraan natin is external at ang problema ay internal, paano?
Paano natin ma-assure na ito ang makakapagliligtas? Paano natin ma-assure na ito po ang makakapagbigay ng guarantee na tayo po'y mapapatawad sa ating mga kasalanan? Sabi nga, at higit pa yan, sabi dito, ito po ay mga hayop. Dugo ng baka at tupa o kambing. Kaya it is impossible. Pag sinabi po nitong impossible, sabi nga, with intensity po. Hindi lang ibig sabihin imposible on the surface level. It is too impossible. It is very impossible na ang dugo ng tupa na dumanak sa iyong pag-aalay ang maglilinis sa iyo. Yamang ang dugong ito ay hindi malinis. Kaya nga po, kung titingnan po natin in the Old Testament, ano po ang sabi? Ano po ang sabi? Ang dugo. Di ba? Regarding blood. That is a symbol of life. Nag-represent ng buhay. Subalit itong buhay na ito ay napailalim po ng kasalanan. So taglay din po ng mga pinatay, yun pong nature. Ano ho? Ng kasalanan. Kaya hindi ho talaga ito ang makapaglilinis sa atin. Hindi po ito ang makakapagpatawad sa atin. Okay? So God instituted the sacrificial system as a means of expressing obedience to Him, not as a means of using Him. That's why there's the Levitical system. Hindi po ibinigay ng Panginoon yung mga burnt offerings, sin offerings, guilt offerings, trespass offerings. Gagamitin lang ang pangalan ng Diyos as a formula. These are not formulas. Okay? Kundi ito po ay sistema na ipinapakita ang paraan ng pagpapakita ng pagsunod sa Kanya. These are a means of expressing obedience. Kasi ang gusto ho ng Panginoon sa Israel is obedience. Sumunod. Kilalanin siya bilang Diyos. Pero ano pong Israel? Ano pong nangyari sa kanila? Sila po ay tinawag na stiff-necked people. Stubborn. Ang tigas ng ulo. Ano? Bagamat ang Diyos, throughout history, bilang siya ho ay Diyos na covenant keeper, nandun pa rin yung kanyang preservation sa Israel. Kahit napakatigas ng kanilang ulo. Nandun pa rin yung promise ng Panginoon na bibigyan sila ng hari, bibigyan sila ng tagapagligtas, na sabi nga, magliligtas sa kanila at magdadala sa kanila sa kaharian bilang isang Israel. Pero ano ngayon? Nandun pa rin yung unbelief. Nandun pa rin yung kanilang stubbornness na sumunod sa Kanya. So, yun po, mga kapatid, ano po, makikita natin that here, God instituted this system as a means of expressing obedience. Kaya tayo po ngayon sa ating pagdalo, isa sa mahalagang kahulugan po, o isa sa mga kahulugan ng pag-aalala po natin sa kapanganakan ng Panginoon ay kung paano po natin pinipresent ang ating sarili sa Kanyang presensya. Kung paano po natin pinipresent ang ating sarili sa Kanyang kabanalan. Paano tayo humaharap sa Kanya? Basta lang ba tayo papasok sa Kanyang presensya nang walang pakialam sa ating kasalanan? At walang agam-agam sa magiging consequence ng ating pagpasok ng hindi karapat-dapat? Yan ba ang ating way ng pagse-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon? Di ba? So, brothers and sisters, makikita po natin that we should look, tingnan po natin ng akma ang kahulugan ng pagparito ng ating Panginoon. Hindi yung nagse-celebrate ka ng Christmas at the same time, meron ka pa ring
leaning sa pamamaraang ikaw ay may kakayanan na mailigtas ang iyong sarili. May kaparaanan na mula sa tao para maligtas siya sa kapahamakan sa impyerno. So, hindi po yun ang kalooban po ng Panginoon. Kaya sa 1 Samuel po, chapter 15, sa 1 Samuel, ano po ang sabi po dito sa verse po na ito? 1 Samuel 15 verse 22. Okay. And Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." So, hindi yung kakayanan mong magbigay ng malaking salapi o yung kakayanan mong magpamalas ng maraming talento para sa Panginoon, but it is better to obey than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kaya mga kapatid, tayo ba'y narito for obedience? Amen? Amen? Because we are here expressing our obedience to the Lord of Lords, not just because there's a church service. This day is the Lord's day, but knowing that God desires your obedience. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. And in so doing, sineselebrate mo ng angkop o tama ang kapanganakan ng Panginoon. So, obedience. Okay? And in Psalm 51, verse 17, Psalm 51, verse 17, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise." So, aside of obedience, ano po sabi dito? The sacrifices of God are a broken spirit. Are you here with a spirit of brokenness? Tayo ba'y narito dahil nagdadalamhati tayo sa ating mga nagawa na alam nating ito'y labag sa Diyos? Ito'y labag sa Kanyang kabanalan. Ito'y taliwas sa Kanyang katuwiran. Kaya narito ka, dumadalo ka, namimighati ka. Then, yan po ay alay na katanggap-tanggap sa Kanya. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Ito po ang nais ng Panginoon. Tayo'y patuloy na lumapit sa Kanya na may pusong namimighati sa ating mga kasalanan. Hindi lang basta mayroon tayong espiritong handang sumunod sa lahat na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, kundi tama rin ang nilalaman ng ating puso. Tama rin ang motibo ng ating pagpasok sa bahay panambahang ito. May pagkakasala tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen? Amen. Yan po ang nais ng Panginoon. And in Isaiah chapter 1, so sabi po dito sa verse 11, Isaiah chapter 1, verse 11, down to verse 18. So ito po ang ating makikita. Okay. "What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of well-fed beasts. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or of goats. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Bring no more vain offerings. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath and the calling of convocations. I cannot endure iniquity and solemn assembly.
Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Di po ba? Kahit anong gawin ninyo sa harapan ko, hindi ko kayo pakikinggan. Hindi ko kayo titingnan. Sapagkat hindi tama ang inyong puso sa akin. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean. Remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white or as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. God desires a contrite heart, a repentant heart, and an obedient heart. Yan po ang nais ng Panginoon. No matter how many sacrifices ang maaari mong maibigay, ang maaari mong maipresent, ang kaya mong bigay sa gawain at sa Diyos. But what the Lord desires is an obedient, a broken, and a contrite heart. Okay? So ito po mga kapatid, kaya yung lahat ng externals are ineffective. Bagamat meron din pong externals na applied sa atin, such as this, we are here for worship service, prayer meeting, personal meditation of the Word. But it should be, sabi nga, mula doon sa puso na talagang merong tamang pagkakilala sa Diyos. Na kung saan yung internal is tama, okay? Tama ang kanyang relasyon sa Panginoon, tama ang kanyang pagtingin sa Panginoong Hesus. Then our externals must be also, sabi nga, magiging akma din siya sa harap ng Panginoon. Magiging acceptable siya sa harap ng Panginoon. But kung yung externals na ginagawa po natin is ayon lamang sa ating kagustuhan, pero hindi natin kinikilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung ano yung nagkokontrol sa atin ay yung ating sarili at yung ating kasalanan. Then, ano po sabi ng ating binasa? Kinagagalitan po ng Panginoon. Hindi ho kinalulugdan ng Panginoon. Kaya ang inyong mga panalangin, hindi ko pakikinggan. Ang inyong mga sakripisyo at mga hirap ay hindi ko titingnan. Dahil hindi tama ang inyong puso. Kaya first is the inefficacy of the old covenant or the inefficacy of man's ways sa kanyang pagharap sa Diyos. O kung ano yung kanyang ginagawa na sa tingin niya ay kalulugdan ng Diyos. Amen? Amen. So that is our first, mga kapatid, the inefficacious or inefficacy of the Old Covenant. So from verse 5 down to verse 18, next Sunday po ito, is the efficacy or the efficacious New Covenant. So, saan po ba tayo? Sa Old o sa New? Di ba? Kung nasa Old tayo, kailangan po natin si Kristo. Sapagkat ang tipan ay ang Panginoong Hesus. Ang tipan na nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan ay ang bagong tipan at yan ay ang Panginoong Hesus. Okay? So yan po ay sa susunod na linggo po, kalooban ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo pong salita.
Salamat po sa mensahe na inyo pong ipinaabot sa amin, how to celebrate accordingly and biblically this season. Ang kapanganakang nakapagliligtas, ang kapanganakang nagbibigay po ng katiyakan ng pagpapatawad at paglilinis sa amin po mga kasalanan. Ito po ang kapanganakan na nangyari halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya Panginoon, narito po kami, patuloy namin kinikilala ito. Hindi lamang bilang nangyari sa kasaysayan, kundi ito ho ang regalo po ninyo para sa amin. Mula sa kalangitan na ibinigay po ninyo dito po sa amin. Salamat po Panginoon at tunay po, ayon po sa iyong salita, ang anumang paraan ng tao, ang anumang adhikain po ng tao ay hindi makakapagligtas sa Kanya. At ito po'y walang bisa. At ang lahat ng mga ordinansa, ritual na ginagawa noong una ay anino lamang ng Mesyas na siyang aming Panginoon tagapagligtas. Kaya salamat po muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So purihin po ang ating